unahin natin itong si Alfredo Arle. Alfredo Arle. Sabi niya, ang Diyos ay di nagbabago. Kasi ito yung comment niya dun sa ating video sa YouTube na Sunday na ang simba. Hindi Sabado ayon sa Acts chapter 27, chapter 20 verse 7. So, ang comment ni Brother Alfredo Arle, ang Diyos ay di nagbabago. Hanggang sa bagong langit at bagong lupa, nalilikhain ang lahat ng naligtas ay magpupuri at sasamba sa Diyos tuwing 7th day, Sabado, Sabat. Ayan, sabi ni Alfredo Arlen. Walang duda, 7th day Adventist to, Pastor. Ano po ba masasabi niyo dyan, Pastor Balberan? Ang Diyos na hindi naman nagbabago Sinabi niya, Sabado, noong pa sa paglalang, dapat Sabado pa rin hanggang ngayon. Pati sa langit nga sa New Heavens and New Earth, Isaiah 66, mga langit, mga Sabat to Sabat, at buwan sa buwan, ang lahat ng tao ay maglilingkod. Kaya sabi niya, lahat ng tao sasamba, 7th day Sabado, napakalinaw. Kumbaga, gusto niyo sabihin sa atin, ano ba naman kayo? Ang tagal niyo naging Adventist, di niyo ba nabasa yan? Parang gano'n. Nagdag ko lang, Pastor. Ano sasabi mo, Pastor? Sige, si Alfredo Arle. Siyempre, karaniwang mga na yan, mga swesto ng mga natin, mga kaibigan sa Badista. Hindi siya nag-iisa. Napakaraming ganyan. Almost lahat ganyan yung mga sinasabi noong una pa man. Yan din yung ilang mga rason natin noon. Actually, yung pagbabago, kapatid Alfred, na nakasaad, yung hindi pagbabago na nakasaad sa banal na kasulatan, ay dedepende yun sa konteksto, kasi tama. may sinabi nga naman, hindi ako nagbabago, 3 sa malakyas, hindi nagbabago. Hindi yun kumakatawan sa buong kasaysayan ng Biblia, kapatid Alfred, dedepende yun sa konteksto. Kung tungkol naman sa pagbabago, talagang kumikilos ng pagbabago ang Panginoon. Tingnan natin sa 2:21 ng Daniel. At kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. O, di ba? Yung panahon, pamamahala at saka yung kaalaman, karunungan, nagagawa ng Diyos Kaya pwede niyang baguhin yung Sabado tungkol sa Linggo. Yes. Pwede niyang baguhin yung pagpupulong. Pwede niyang baguhin yan. Kaya nga, hindi totoo yung ganong rason na hindi unabis, nagbabago. Hindi, depende yun sa konteksto. Yan, nababago niya yung panahon, nababago niya yung karunungan. Pwede niyang karunungan. Karunungan, kaalaman. Di ba? Kaya, ang mga Sabadista, alam nila na maraming uri ng Sabat, di ba? May weekly, may monthly, may yearly. Di ba may inutos kasama sa utos yan, Pastor? Bakit niya inalis yung monthly, yearly, pati weekly? Kaso ang Sabadista, ang inalis lang, ang tinatanggap lang niyang inalis, monthly at yearly. Yung weekly hindi inalis. Kumbaga, may pagbabago, binago ng Diyos. Alin ang nagbago ron? Ngayon, ang mga Sabadista, wala nang new moon. Di ba? Wala na silang celebrate na new moon. Kaso sa Isaiah 66, pati new moon isi-celebrate doon. Ayaw naman lang tanggapin. Di ba? Di ba? Ang sabi doon sa Isaiah 66:22, kita nyo eto, sinusundan lang natin yung logic at common sense sa mga kaibigan natin sa Badista na ang Diyos ay hindi nagbabago. Sinasabi nyo lang kasi yan kasi nakapokus lang kayo sa Sabat. Pero alam na Diyos, kita mo nga, di ba? Sabi sa Hebreo 7:20, sa 7, bago natin balikan yung Isaiah, Pastor. Hebreo 7:12, Pastor Ano yun? Sapagkat ng palitan ng pagkasaserdote ay kinakailangan palitan ang kautusan. O di nagbago pala ang Diyos. Sino ba nagbigay ng kautusan sa pagkasaserdote? O di siyempre Diyos. Kung di pala siya nagbabago sa lahat ng bagay, sa lahat ng pagkakataon, ba't pinalitan ng kautusan ng pagkasaserdote? Tapos pag Sabat, ayaw niyong papalitan. Kaya pala magpalit ng Diyos ng utos. At binasa na rin ni Pastor Balberan sa Daniel.
Oh, sa Isaias ngayon, ito ang problema. Sabi nga natin, ba't kaya yung Sabadista, napaka-choosy at selective. Bakit kaya Pastor? Kung yung sila ang nagdi-decide at sila ang nagdidikta sa Biblia kung anong dapat manatili at hindi. Tama ba, Pastor? Ang sabi nila, ang nanatili yung weekly Sabbath. Yung monthly Sabbath, new moon, hindi nanatili yan. Pero, pag pinabasa natin sa mga kaibigan Sabadista, yung paborito nilang talata, Isaiah 66:22, di ba? 66:22. Sabi rito, na? Sapagkat kung paanong sa bagong langit at bagong lupa, ay mananatili sa harapan ko. At mula sa bagong buwan, new moon, ito ay festival, ito ay sineselebrate ng Hudyo, hanggang sa panibago, at mula Sabat hanggang sa panibago, paroroon lahat ng tao upang sumamba sa harap ko, sabi ng Panginoon. Ito yung binasa ng ating questionnaire na nagtanong kanina. Kaya lang, ang problema sa kanya, merong parang sa kabayo, takip ng kabayo, gusto niya, yung pinipili niya, gusto niyang makita, kahit kasama sa talata. Gusto lang niya makita naman sa Badista Sabat. Bakit niyo binabali wala hindi natawag ng new moon dyan sa Isaiah 66:23? Ba't di niyo sinasali nandyan sa talata Sa bagay, Pastor, guilty din tayo dyan nung tayo nangangaral sa Adventist. Di ba? Ginagawa mo yan, Pastor, nalagpasan mo yun. Siguro pag binasa mo, ganito yung Pastor nung ikay Adventist Pastor pa. At mangyayari na mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa isang Sabat hanggang panibago. Binabagalan mo pagbasa pag yung sa Sabat na. Pero pagdating sa bagong buwan at mangyayari mula sa bagong buwan hanggang sa panibago at mula sa ang bilis ng basa mo siguro para hindi mapansin. Hindi pa nga binabasa minsan. Minsan nilalaktawan, At mangyayari na mula sa hanggang panibago at mula sa isang Sabat hanggang ganun na ganun ka siguro magbasa ng Pastor Ay, ang dinidiin ko dyan lahat ng laman. Lahat ng tao sa samba sa harap ko. Ano daw ang pagsamba sa bagong langit, bagong lupa? Sabat. Nakalimutan mo yung bagong buwan na kasama ikaw naman, Pastor. Kaya ba't natin ginagawa noon yun, Pastor? Ba't mo ginagawa noon yun? Ba't mo dinadaya bilang Sabadistang Pastor ang pagbasa? Una, yung pong Colosas 2, versikulo 16, kopyang-kopya niya yung nandun sa Isaiah 66, Malinaw 22, yun. Kopyang-kopya niya. Kaya Colossus 2, di ba? yun. Oo, Colosas 2:16. Kaya pinangambahan ko na maiipit ako. Kaya nilalaktawan ko yun. Pero kopyang-kopya niya. Kita niyo yung hindi nahahatulan ng Kristiyano, para na rin sa lahat ng ating tagapakinig ngayon, Kita nyo, yung alituntunin at palatuntunang inalis, pinako, pinawi, na hindi nahahatol sa Kristiyano, nandyan mismo. Oo, pattern siya. Ito yung tanong natin sa mga defender ko, ng mga Sabadista. Yung palang bagong buwan, inaalis, bakit yung araw ng Sabat hindi? Hindi kasama yan sa inalis Kasama yan sa sinasabing wag nang humatol kasi inalis na nga, ba't ka pahatol? Kasama yan sa mga anino at natupad kay Kristo. Bakit Sabat lang, yung bagong buwan? Hindi. Ngayon, ito, pag binalikan mo sila sa Isaiah 66, itong nagtanong natin, balikan mo siya dyan, ay, pabihira. Andito, kaibigang nagtanong, andito, bagong buwan, sabi dapat kung talagang totoong honest ka sa pagbabasa mo ng Bible, huwag mong laktawan yung bagong buwan. Dapat ituro niya rin sa pulpito at sa Bible study niyo sa Seventh-day Adventist o sa crusade niyo. At mga kaibigan, mangyayari mula sa bagong buwan. Ano ba yung bagong buwan? Yan po ay nasa batas sa Israel, ceremonial law yan. Mayroon pa yan sa bagong langit at bagong lupa hanggang sa panibago. At hindi lang ceremonial ng bagong buwan ang meron sa bagong langit at bagong lupa. Meron pa rin isang Sabat sa panibago hanggang sa panibago. Pagka ganun, kapanipaniwala ka kasi hindi mo nilalaktawan yung bagong buwan. Fair ka, you're fair. Di ba, Pastor? Kaya wala ata ako na lamang Adventist na nagtuturo ng ganyan. Kaya nga madalang na kasi tama yung sabi mo, Pastor Ron. Hindi po pwedeng yan pagpaghiwalayin yan. Laging magkakatambal yan, yung Sabat, bagong buwan, taon. Yung sinasabi dyan, pattern.
yan yung hindi Yes, makakahatol kapatid. pa sa Kristiyano. At yan din yung tinutukoy sa Galatia 4:9, Gis, di ba? Remember? Dapat ngayon, nakikilala na ninyo ang Diyos o lalong mabuting sabihin, kayo na nakikilala ng Diyos. Bakit muling nagbabalik kayo doon sa mahihina at walang Okay, bisang mga pasimulang aral? Ano daw yan, Pastor? Mga Mahihina. elementary teachings. Mga Oo, mahihina. walang bisa. Nasa mga pinanasa ninyong magkabalik sa pagkalipin. Pagkalipin pa. Paano ginagawa? Paano sila nagiging alipin ng pasimulang aral? Oo. Kasi ipinangingiling pa ninyo yung mga araw. Pag sinabi mga araw, kasama na dyan Linggo, Lunes, Martes, Merkules, Huwebes, Oo. Biyernes, Sabado. Correct. Ay, baka naman, Ah. ay hindi, ano lang yan. Mula Sunday hanggang Friday lang, hindi kasama Sabado dyan. Oo, nakakagulo-gulo tayo dyan. O, di ba? Magkakasama pa rin sila dyan. Magkakatambal pa rin. Kasama eh. Oo. Hindi po pwedeng papagiwalayin Ang sila. ginagawa ng isang Seventh-day Adventist na masyadong panatiko sa religion niya, sa sobrang kapagmamahal niya sa paniwala niya, kahit sinasabi na ng Biblia na kung ano yung tama, ang nangyayari, itinatama niya yung Bible, imbis na siya ang magbago. Correct. Ang sinasabi ng Bible, ang binabago niya, imbis na sana siya ang magbago. Yun ang purpose ng Bible. Baguhin Diba? tayo. Kaso pag naging Seventh-day Adventist yun, nag-iiba purpose. Ang purpose ng Seventh-day Adventist, baguhin ang sinasabi ng Biblia. Ganun ata, Pastor. Tama. Oo, tama yun. Oo, proven Ganyan, yan. kasi hindi naman tayo mga walang alam sa Adventist, no. Galing kami diyan. Ako, ano ko kaya diyan? 24 years. Oo. Hindi ko ba malaman Eh, yung i-start nyo? Kaya si Alfred, hindi totoo yung kwan mo, yung kasalukuyang position mo. Kasi Oo. una sa lahat, clear naman na nagbabago ang Panginoon. At saka yung covenant nga pala, no, binago niya yon, yung Oo, no? covenant na luma, Oo no, nga, no? binago niya yon ng better, ng mas mainam na covenant. Mas mainam, Diba? sabi niya eh. Sa Hebreo 8 yun eh, sa Sabi hanggang dito, dapat ngayon kinamtan niya ang ministeryo na lalong marangal. Na lalong marangal, ha? At inilagda sa lalong mabuting pangako. di ba? Better. Oh. Di Mas binago. Oo nga, mas lalo. Oo. Ikaw pa-